Gusto ko pag-usapan yung ano yung plano natin sa ministry, no? At yung plano natin sa ministry, mahaba-haba yan eh. Kasi yan yung bagay kung Actually, ang tayo-tayo lang parang yung dito. nagiging ano lang muna ngayon, Bro Francis, pinapa-follow up ko yung mga pamilya na maging general assignment. Halimbawa, yung may anak, proposition, tinuturuan ng EA. Si gaya ni Sis. Gusto ko ikwento yung plano sa ministry. Kailangan may target tayo. So ikukwento ko lang yung target natin. So ang plano natin sa ministry, ang plano ko sa ministry sa aspeto ng PTA, sana magtagumpay ang pamilya niyo, Barjeri, magtagumpay ilang pamilya sa Manalite, maging core group, magtagumpay yung deaconing, no, yung Sunday service. Isang aspeto 'yan. Hanggang magtagumpay tumago sa DVBS. Di magiging malakas ang home church, no? Tapos yung ibang banda naman na plano ko sa ministry, magtagumpay ang opisina Lite sa pag-evangelize. Paano yan? Kunwari, kumalat yung share comment list. Comment tag. Paki-opening. Paki-pray. Yes, O Lord, magandang gabi po. Papasalamat po, Lord, sa pag-iingat niyo po sa amin sa araw na to. At papasalamat din kami, O Lord, at yun, meron naman po kaming gantong klaseng gawain. At mga O Lord, kayo po ang siya manguna sa mga katanungan ng bawat kapatiran. At sa gagamitin niyo, O Lord, na tagapagsagot na si Brother Francis. Bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge. At bigyan niyo din sa kalusugan po niya. Kung ano man po mga nararamdaman niya, kayo na po ang siyang bahala. At nawa, O Lord, sa mga assignment na patuloy na pinapaalala ng mga taong ginagamit niyo, nagpapaalala, O Lord. Nagpapasalamat po, Lord. Kasama sa langit sa pangalan ni Jesus. Amen. 2 King 2:22-23, tinawag ng mga bata si Elisha na panot. Pagkatapos sinumpa ni Elisha yung mga bata. Ang ginawa ng Diyos, nagpalabas siya ng mga ano man tawag dito, oso para lapain yung mga bata. 42 na bata yung lapa ng oso. Kasi nga ikinurse ni Elisha yung mga bata. Ibig sabihin po ba niyan, tawag dito, tayong mga Kristiyano, may karapatan tayong pagka inunsulto tayo ng ibang tao, may karapatan tayong mang-curse ng tao, tapos bibigyan ng Diyos ng ganti tayo. Pagkatapos, paano mo po yan sa natin, sa hukom natin na ginajudge tayo ng mga tao dito sa mensahe natin sa hukom? Dito sa Progressive Revelation Ministry, yung curse ay hindi manggagaling sa sarili natin, kundi manggagaling sa Diyos. Kunwari, mensahero ka lang ng Diyos eh. Naalala mo yung topic ko na you shall say to this mountain, be thrown into the sea, and it shall be fulfilled? Opo, narinig ko yan dati. Ang turo ko dati, hindi dahil gusto mo lang, kundi dahil minensahe ng Diyos gagawin niya yan. Sinasabi mo lang sa tao. Ibig sabihin, yung tamang unawa, hindi ito matutupad unless fasting and prayer. Merong extremism sa Pentecostal. Basta nag-decree ka. Sabi, nag-decree si Almeda, mawala ang NPA, mga ganyan. Mawala ang komunista. So, hindi yung sarili mong decree. Minsan nagtatagumpay ka eh. Para kang witch, di ba? Para ka rin mangkukula mo, para ka rin ano. Alam, hindi ko tinatanggi na pwede mangyari sa Pentecostal yan. Tignan mo sa Book of Acts, sinabi ni Pablo natupad. Hindi dahil gusto ni Pablo yan eh. Nilid siya ng Diyos na sabihin yan. Mabulag kayo, maano kayo. So, pag merong ganyan, hindi dahil gusto mo, kundi leading ng Diyos gawin mo yan. Kung sarili mong gusto,
Sa glorified body talaga matutupad yan. Pero hindi ka na mag-aabuso. Hindi ka mga abuso. Pag nag-glorified body ka, may kalayaan kang gawin yan. Ngayon, pag may kalayaan kang gawin ngayon yan, hindi leading ng Diyos ha. Hindi leading ng Diyos. Pareho ka na sa espiritista, sorcerer, witchcraft, no? Ano yung pinagkaiba sa kanila? Sariling diskarte nila yan. Sariling gusto nila yan. Dito sa Diyos, hindi ka gagawa na labag sa Diyos. Ganun na rin yung pagpapagaling ni Kristo. Sabi ni Kristo, pinapakita sa kanya sino yung pagagalingin niya eh. Ganun din kwento ni Barbanam. Ibig sabihin, si Kristo nililid ng Diyos. Tingnan mo yung lumpo sa templo. Nasa Book of Acts yung lumpo, pinagaling ni Pedro. Araw-araw nasa templo yun, nakikita ni Kristo yun, bakit hindi niya pinagaling? So meron lang talaga nililid ng Diyos, sino yung pagagalingin niya. Ganun din si Barbanam, kaya sigurado siya, pag dito gumaling, tatakan mo ng false prophet. So ang punto ko yung nililid, dito na rin sa bundok na mahagi sa dagat. Dahil alam mo yung mensahe ng Diyos, alam mo yung revelation, saka sumunod ka lang sa ano ng Espiritu Santo, nung leading unction ng Espiritu Santo na salitain yan. I believe kahit si Elisha ganun din. Hindi lang sarili niya yan. Although mukhang sarili niya. No? Ganun din yung nangyari dun sa Bagong Tipan. Kahit nga yung inom lason etc. Lahat-lahat na. Wala kang gagawin na sariling diskarte mo. 'Di ba? Pinapasariling diskarte ng diablo si Kristo tumalon sa bundok, tumalon sa tuktok ng templo. So, yung sariling diskarte na yan yung tinatanong mo. At ang sagot ko, habang hindi pa glorified, ang tunay na Kristiyano hindi magsasariling diskarte. Pwede niya salitain lang. Parang si Miguel, the Lord curse you. The Lord rebuke you. Di ba? Hindi niya sinariling diskarte. So ngayon, pwede tayo magsalita ng sumpa. Ayon sa salita. Hindi ayon sa sariling mong gusto. Sana mapaliwanagan yung lahat ng kapatiran dyan. Kunwari, sinalita natin. Pag ang anak natin, di natin trinain, may palo yan, may sumpa yan. Hindi natin sinabing hindi maliligtas. Sinabi natin may sumpa. Sabihin, may palo ang Diyos, may negative mangyari. Hindi mo sinabi dahil gusto mo lang. Sinabi mo dahil revelation ng salita ng Diyos yan. Diba? Spoken word revelation din yan. So sa progressive ministry, yung pagkabere yan, marami ka tayong pwedeng sabihin. Pero because of revelation, it comes from God. Hindi galing sa sarili mong gusto. Yan, pwede mapagkamalan yung iba eh. Ay, mali yung salitang hukom. Ibig sabihin, nahatulan natin yung mga tao. Dati nung unang pintas dito sa hukom, hindi tayo hukom. Wala tayong karapatan maghukom. Pero si Brother Yuri, abot agad niya eh. Nakasulat sa Bible yan. Dapat tayo maghukom. So yung yung misunderstanding dati, akala nila sariling diskarte na hukom. Pero kung hukom mo dahil sa pahayag ng Diyos, hindi mali yan kasi anghel ka eh. Parang mensahero ka lang eh. Tagatupad ka lang ng, parang diakono ka lang eh. Tagatupad ka lang ng kalooban ng Diyos eh. Kalooban ng Diyos na malaman nila to. Pag hindi mo sasabihin, paano nila malalaman? Huwag mo babaguhin kasi kahit masakit, kasi kung hindi sila matatakot, lalo sila mapapahamak. Kailan sabihin mo yung totoo? Kahit magalit sila, paliwanag mo na lang. Hindi ko kagustuhan to, pero totoo to. Pag ayaw mo sundin, ayaw mo maging beren, ayaw mo mag-PTA, ayaw mo may masamang mangyari. May negative na mangyari. Yan. Okay, General yan, no? Ganun na rin yung kay Elisha. Ang mensahe is judgment begin at the house of God. Ibig sabihin tayo, house of God tayo. Paano kung yung mga magulang, hindi sila
judge sa loob mismo ng bahay nila? Ano yung magiging consequences niyan? Matinding palo yun. Isipin, pag dumating yung kahatulan ng Diyos sa sangkatauhan, damay sila, damay kayo. Damay yung pamilya na hindi nila inuna. Kasi pag inuna mo sa sambahayan mo, nag-installment ka na. Pero pag hindi mo na-installment, lump sum yun. Lump sum na singil. Mabigat na singil yun. Mabigat na palo. So ngayon pa lang, kunwari, napapalo na ngayon dahil na-offensive rod, no? Sa training. Sabi nga ng Bible pag napalo mo, maliligtas mo ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Ibig sabihin, wala nang palo na malaki sa future. Kasi natuwid na Diba sabi ko, formal talk pa lang sa baby. Hindi nyo nilaro Pinormal talk nyo hanggang maging masunurin baby. Hindi na makatikim ng literal na palo yan. Kasi boses mo pa lang palo na. Hindi ka hindi ka hindi ka nagbunganga. Simpleng salita ka lang. Mukha lang di masaya mukha mo. Feeling ng bata na napapalo siya kasi gusto ng bata ipasayahin ka bilang magulang. Yan ang magalang na bata, no? Pag hindi mo binibi ang bata, normal talk mo, kung meron kang lambing, premyo yan. Kung hindi mo inaabuso yung lambing, kung meron ka lang salita na hindi ka masaya, palo na sa kanya yan. Napakagandang palo niyan, di ba? Kasi kumpara sa iba, kailangan magulpi pa bago matakot sumunod Dito, konting salita mo lang na di maganda, di na sila masaya. So, pwede maligtas sila kung yung training ng magulang sa anak ay pagkabere yan. Yung bata maligtas, lumaki, hindi na makakaranas ng tribulation yung bata. Pag namatay, papunta sa Diyos, di ba? Hindi papunta sa impyerno. So, mas pinakamaganda, hindi lang sambahayan, kahit sino, pag nauna ang lumapit ka sa paghahatol, paghuhukom ng Diyos, nagpapalinis ka na. Maaga pa nagpapalinis ka na. Huwag mo na hintayin linisin ng Diyos yung buong mundo. Damay ka sa salot, no? Yung salot sa mundo, yung mga trahedya, paglilinis yan O sige, yan ang ibig sabihin, magsimula. Yung sambahin ng Diyos, sarili mong pamilya, sarili mong katawan, sarili mong iglesia, kapatiran. Kahit yung buong church. So, ang sambahin ng Diyos, yan. Halimbawa, kumbaga, hindi ba sa buong sambahayan mo, lahat naman kayo, kumbaga, naglilingkod na, kumbaga, lahat ay nag-aaral nga ng salita ng Diyos. Pero, merong isa na kumbaga, siya yung nagsusuporta sa lahat at hindi mo mapasunod. Paano ang gagawin na approach doon para mailapat sa kanya yung judgment? Pag-pray nyo, tapos paliwanagan nyo na malungkot kayo. Parang, alalang-alala kayo. Kasi, papakita ko yung mali ng magulang, siguro, maraming magulang dito nangyari yan, Brother Celso, Brother Jose, Brother Ricky, ito yung nangyari. Conching, no? Fernan, etc. Pag pinakita ng magulang, kunwari, kaharap nyo si Utoy, no? Kaharap nyo si Oyang, kaharap nyo si sino-sino pa. Kain tayo sa labas. Nangyari sa ibang pamilya to. Di kain tayo sa labas. Tapos tawanan, masaya, parang wala lang. Nangyari yan sa ibang pamilya talaga. Pero dito sa atin nangyari din yan. Hindi mo mapaparamdam sa anak niyo yung urgency. Kunwari, bigyan ko ng another version, Sister Annie. Libre ka, samahan mo kami sa church. Ayoko. Sige, kayo lang. Tapos, yung mukha nyo hindi maipinta, parang naiiyak kayo. Parang si Lolit, yung tinuruan ko kay Lolit magdrama.
At actually, nagtagumpay siya. Nadala niya si Michelle sa church eh. Yung sabi, tinuro pa nga si Lolit sabihin sa anak niya, yung ginagalang mo ako. May drama talaga. Sumunod ka sa akin kung hindi, wag mo na. Oh, yan. Ngayon, maraming anak gusto pasayahin ng magulang. Si Amor gusto pasayahin ng magulang. Sino-sino pa? Si Jerome gusto pasayahin ng magulang. Si Gerald gusto pasayahin ng magulang. Si si Sina gusto pasayahin ng magulang. Si lahat-lahat na, no? O si Jaya gusto pasayahin ng magulang. Mama, Papa, may sweldo ako, libre ko kayo. Diba? Kain tayo sa mamahaling restaurant. No? So, ganon din siguro si Utoy, di ba? Gusto niya kayo pasayahin. Pero, wag lang yung spiritual. Pasaya pasyal ko kayo sa ibang bansa. Kain tayo sa mamahaling restaurant. Bigyan ko kayo mamahaling regalo. Mga ganyan. Nakakita na ako ng ganyan sa iba-ibang mga magulang kahit hindi pa sa church natin. Sa church natin, hindi naman naiiba yun eh. So, ito'y mahalaga. Alam mo, mahal kayo ng anak ninyo. Gusto nyo yung anak ninyo makasama sa kaligtasan. So, yun. May hinihiling kayo. Tinanong nyo yung anak nyo, opinion niya. Kung ayaw niya makipag-cooperate, wag nyo babanggitin yung Bible. Ayoko pag-usapan yan. O magpakita kayo ng lungkot, naiiyak, para kayong nagluluksa. Parang namatayan kayo ng anak. Ganun. Ipantay niya na parang namatayan. Huwag nyo hintayin na literal na mamatay, literal na maaksidente. Darating din yun eh. I-advance nyo na para magkaroon siya ng pangitain. Gusto ko sana tinatalong ng man kita kung naniniwala ka sa Diyos o sa langit o sa impyerno o sa Biblia. Ba't ka umiiwas? Yan ang kami masaya eh. Yan ang magpapasaya sa amin eh. So Sister Ami, kung ganyan ka katutok na gusto mo maligtas yung mga anak mo, siyempre marami yan ha. Hindi lang si Benedict, andyan si Jeremy, wala na. No? Pwede rin si Oyang, sino pa? Si Kokong. Yan pala maalala ko, no? Kahit nga si Berna, masunurin naman yan. Pero pwede madali mo papagawa. Yung iba kasi, dahil kumikita, parang nasanay sila, wala. No? Ganun na rin sa ibang pamilya dito sa atin. So, yun ang technique mo. Ipakita mo na nagluluksa ka. Unless makipag-cooperate sila, pagbigyan ka nila, ano yung pwede mong hilingin na pagbigyan ka? Una, Deuteronomy 6:7, sharing lang yan eh. Tinatanong mo lang naman eh. Ayaw lang nila sumagot eh. Yan, tinanong mo lang, naniniwala ka sa Biblia? Ano yung tingin mo yung life after that? Sure ka ba? Ganyan. Di ba dapat yan ang sure natin? Maraming approach yan. Iba yung Deuteronomy 6:7, iba yung samahan mo kami sa pabasa. Iba naman, samahan mo kami sa service. Frontliner ka, kahit hindi ka paniniwala, frontliner ka lang. Di ba? So marami kayong pwede pagawa. Ano man level niya, mula mababaw hanggang malalim. Simulan nyo na sa mababaw. Kasi yung mababaw, pag nakuha sa drama yan, sige, pagbigyan ko na nga, babaw hinihiling mo eh. Pagbibigyan ko na, sige. Sagutin yung tanong sa sharing. No? Magkaroon sa birthday party, magkaroon ng gawain, sharing, o mag-report din siya, patotoo din siya. Kahit robot report. No? Ang robot report, kahit di siya naniniwala, sinunod lang ang utos yung mag-report. Yan. Mataas na level na yan. Ang pinakamataas na level, EA talaga, EA. Siguro si Oyang kung natabihan eh, matutuloy ang EA niyan. Yung iba yata wala pang EA, no? Berlaga, Bernalan, Dalagarlo. O pwedeng asawa magpatupad sa ano. So yan ang approach. Simulan mo sa babaw. Pag mababaw, nakuha na regular na, sanay na siya, enjoy na siya. Next level naman. So, kailangan mo magtanong, Sister Ami, regular. Ngayon, ewan ko si Coco, kahit nga online, pwede mo gawin yan. Online, mahirap-hirap dahil hindi mo nakikita. Ibig sabihin, sinasikap mo lang online, ma-participate siya. Tulad dito, online to eh.
Pwede ring online, diretso mo ni-record, diretso mo pina-report, diretso mo ka-sharing. O kaya isinama mo, kinortrata mo yung 2B ng ibang kapatiran, ibang young people. Sinama mo na pumasok lang doon, nakinig, nagtanong. Okay, so magandang tanong mo, Sister Ami, no? Kasi mga teknik yan sa paghuhukom sa bahay ng Diyos. Hindi nila naintindihan ano mangyari. Hindi nila naintindihan yung future. Ang alam nila, basta malusog ka, cute ka, Para kang Mickey Mouse. Feedback. Anong Mickey Mouse? Ulit. First Peter 4:17 binanggit doon, 'di ba, yung judgment begins at the house of God. Paano natin siya may imply doon sa mga nagsabi na kung saan ka abot, kung ano yung abot mo na ano, doon ka lang huhusgahan ng Diyos kung ano yung abot mong mensahe. Paano kung kunyari, 'di ba, may mensahe tayo ngayon, yung mga tao ayaw nilang pakinggan yung mensahe natin dahil nga mas gusto nila na magstay na sila dun sa pinangahawakan nilang mensahe kasi parang karagdagan pa yun sa i-judge sa kanila ng Diyos. Paano natin siya i-align dun? Okay, ano yung sinasabi mong karagdagan? Karagdagan sa? Dun sa i-judge sa kanila. Ayaw nila makinig, sumunod, mag-participate kasi madadagdagan yung judgment nila. Yan ang tanong mo. Pwedeng ganun. Kung ganyan ang katwiran, maling katwiran. Kasi ganito Pag ang katwiran mo, ayaw ko madagdagan yung judgment sa akin kaya hindi ko. Actually, lalong matutupad yun. Pag sinadya mo na umiwas, lalong nadadagdagan, hindi nababawasan. Hindi ka nalilinis. Lilinisin ka na, ayaw mo Sinasadya mo delay o sarado-sarado. Mali kasi yung tinuturo. Mali yung aral na binibigay sa kanila. Nicolaita na yun. Kunyari yung hukom. Kunwari, sabi sa kanila, huwag ka makinig dyan, mali yan, di ba? Hindi mo na bere yan kinumpara. May utang na tayo sa Diyos pag hindi ka bere yan nagkumpara. Nag-Nicolaita ka Yan yung unbelief. Pareho sa unbelief yan. Malaki ang ano niyan, palo niyan. Whether ligtas ka o hindi ka ligtas, lahat may palo. Yung ligtas, mauna lang yung palo nila. Mauna ang palo nila kasi nagpapalo sila Kunwari, ngayon, Nicolaita pa sila. Sa tribulation, pwede maging berean yan. Yung nga lang, ayaw mo pumasok sa tribulation kasi mas mahirap. At yung pamilya mo, damay, no? Siyempre, lahat naman tayo gusto natin mapabuti yung pamilya natin. Pero ang alam nating mapabuti, nasa laman lang, hindi sa spiritual. So, pagpasok ng tribulation, baka magdusa rin pamilya mo. Katulad kay Job, di ba? Yung anak, dahil hindi siya naghigpit, yung anak niya namatay. Pinatay ng diablo. Pinahintulutan ng Diyos. So, yung pag-delay natin o pagsarado natin, dalawa lang yan, Nico o lukewarm. Pag Nicolaita, sarado ka. Pag lukewarm, tinatamad ka. Parehong may palo yan. Parang may damage yan. Parang may consequence yan. Parang type lang sa literal na buhay Kung hindi ka nag-igib, hindi ka naglaba, yung nilagyan ko na sabon, hindi ko binanlaw. Ilang araw, baho-baho na. May consequence yan. May palo diyan. Alam ng tao sa sanlibutan yan lalo na sa spiritual. Totoo to. Umiiwas lang tayo kaya parang nag-emotion lang tayo. Daya ng diablo yan. Umiwas ka, hindi ba? Importante yan Dinadala tayo ng diablo, alalahanin mo lang yung lupa. Huwag mo na alalahanin yung spiritual. Daya ng kaaway yan. Tayo, para hindi ka madaya, huwag ka padaya sa diablo na huwag mo na problemahin yung spiritual, problemahin lang yung lupa. Laman. Yun ang sagot ko na kung sinasadya mo, mas lalong matutuloy ang mas lalo mong nilalakihan yung utang ng pamilya. Okay. Hindi lang Hello po. pamilya, iglesia. Ano-ano po yung mga requirements para po i-dedicate yung bata? Okay, salamat sa tanong. Ang kailangan requirement, may training. Pero, kung inutang mo yung training, singilin mo yung utang. Kasi, nagbasbas ka binasbasan mo yung kasal.
binasbasan mo yung baby, binyag, binasbasan mo yung bahay, yung funerary lang, hindi mo kailangan ng training kasi nangyari na. Hindi mo inaasahan yan. Pero kung itong binyag, kasal, bahay, no? O negosyo, ang pinakamaganda, advanced training requirement. Hindi yung inutang. Ano yung inutang? O kasal na muna bago bago training. Binyag na muna bago training. By the way, yung nakabinyag na walang kontrata, habulin mo yung kontrata, Sister Lenlet, no? Kamag-anak mo pa naman yan eh. Habulin mo na, kontakin, o required nyong gawin to habang maaga ka pa. Huwag kayong maghintay na 1 buwan, 1 taon. Lalamig na yung puso. Habang ngayon, mainit-init pa yung puso, kontakin nyo na. O kailangan nyong gawin to. Gusto nyo ba talaga ma-bless yung anak nyo? Maging tunay yung binyag. Diba? Kailangan, so pwede nyo pa obligahin ngayon. Ngayon, sabihin ko lang, marami nangyari sa atin, nakasal na, hindi binayaran yung utang. So, kailangan maningil ng utang. Kaya sinasabi ako na lahat ng magulang, singilin nyo yung dote. Bar Jerry, Bar Ricky, Bar Celso. Kahit nga hindi sila literal kasal, hindi kasal, boyfriend pa lang dapat naniningil na kayo eh. So, how much more kasal na? Diba? So, o nga pala, meron akong pinayuhan dyan, pakasal mo agad. Kaya ako sinabi, pakasal mo agad. Hindi mo na magagawa ihabol ang training. Nasa panganib na mahulog. Kaya kasal na agad, saka ihabol ng training. Kasi nasa panganib. Kaya ako nagawa ng parang EA1, no? O bago pa siya lumala, sana kahit man lang denominasyon na Nicolaita yung mapakasawa. Diba? Para si Solomon, bigay mo na yung, parang yung nanay, sabi kay Solomon, ibigay mo na yung bata sa kabila kaysa hatiin mo lang. So ganito rin dito. Kaya tayo may EA1. Yung EA1, yung EA kaya nabuo yan dahil dito sa mga kapatiran yung anak ng kapatiran. Yung gusto natin mahabol yung kanilang yung moralidad, yung kanilang kabanalan. So, ngayon, ang pakinabang para sa lahat na kasi lahat kailangan talaga. So ngayon, yung requirement, yun din dating abrahanda. Bata pa dapat inasikaso nyo na Parang bata pa, pinabakuna na. Bata pa, pinasok na sa kindergarten, elementary. Yung magulang marunong sa pag-aaral. Kailangan mag-aral kayo para paglaki nyo, may trabaho kayo. So, ganun din dito yung spiritual, yung abrahanda. Kung hindi, yung mga nagkautang, isipin, hindi nyo ginawa, tapos nagkaasawa pa, nagka-boyfriend pa, humabol kayo. Ngayon, kung kinasal, ngayon tanong, pag tayo magkakasal, tayo magbibinyag, ano dapat na requirement? Kung kaya nyo, may training talaga. Dahil gusto nila mabinyagan yung anak nila, so gagawin nila yung training. Kung hindi mo pinagawa, utang na lang, malaki tukso din nila gawin. Pero yung utang, kailangan ituloy nyo yung utang na kontrata na may usapan na may reckoning. Kundi mawawala, masasayang yung binyag nyo. Masasayang yung Hindi tayo parang espiritista na orasyon na pinag-pray lang may supernatural na kusa na lang siya magiging berean dahil kahit walang training yung magulang. Hindi ganyan. Yung pinatungan lang ng kamay tas wala kang ginagawa sa traditional ministry dahil wala silang pahayag sa gagawin, umaasa sila sa ganyan. Pero wala kayong pinag-iba sa Old Testament yung parang supernatural lang inaasahan nyo. Ngayon, binigyan tayo ng pahayag anong gagawin natin Bago kayo tumanggap ng blessing, bago yan basbasan, bago yan protektahan, sundin nyo yung pinapagawa ng Diyos. Sabi ko pa nga, ibang tanong to yung baby na maliligtas sa langit, titignan ng Diyos kung yung magulang sumusunod sa lupa.
O, tinanong mo Barlito, paano yung anak, paano yung sa langit? Di ba masuwain siya ngayon? O. Hindi, kung yung magulang nagpakita na humabol sila sa lupa, ilologos ng Diyos yan sa multiverse o alternate universe na kung hindi siya namatay, matetrain pala siya, ihabol ng Diyos yan sa spirit realm. Ibig sabihin, ipakita nyo yung sinseridad nyo. So, yung mga magkakasal at magbibinyag, kailangan sabihin nyo yan. O, train na. O sige, utang. May kasunduan tayo, may reckoning, may kukontak sa inyo araw-araw. O magre-recon. Pag tumanggi, tanggihan nyo yung kasal tsaka binyag. Kasi, babalik tayo sa traditional eh. Ano ba yung purpose niyan? Parang papeles, picture taking, masarap na kainan lang. O sabi ni Pastor Villagonsa, sana makahigop man lang ng masarap na sabaw. Kailan ka kakasal para makahigop man lang ng sabaw? Siyempre, biro yan. Pero siyempre, yung iba nag-enjoy din sa kainan lang. Kung wala ka nang inaasahan, wala ka nang revelation na gagawin. May revelation tayo na para hindi mawalang kwenta yung kasal, binyag, para maging tunay siya. Okay? Ulitin ko step by step, enumerate natin yung listahan ng from best to worst, minimum. Maximum to minimum. I-train na several months. O kung maaari, bata pa na i-train na several months bago yung binyag or kasal. Tapos yung niyan, yung pinaka-minimum na requirements ay kami, may naipit kami, kailangan matuloy ito nakabayad na sa ganyan-ganyan. O sige, itutuloy natin, pero payag ba kayo araw-araw ire-reckon kayo sa gagawin? Payag kami. O sige, tuloy. Yan ang minimum. Pag walang ganyan, bakit ka may requirement? Anong requirement mo? Wala. Carnal lang ang requirement. O ngayon, kunwari, hindi nyo naintindihan, hindi nyo na kontrata na may contact, kontakin nyo na. Pwede nyo itali na, gusto mo ba maging tunay yung binyag? Gusto nyo ba maging tunay? O, sabihin nyo. Ihabol nyo. So, yung mga, kumaka, hindi, kahit kontrata, hindi na kontrata yung regular contact reckoning. O, ihabol nyo. Sila na lang matakot kung ayaw nila, tinanggihan nila. Di ba? Hindi mawawalang say-say, hindi totoo yung blessing ng Diyos, hindi hindi spiritual, hindi ito yan. So takutin niyo na lang. Kung hindi na niyo nagawa. Ihabol niyo na lang, kontratahin niyo na lang kahit tapos na. Pero hindi kasama sa requirement. Ang requirement, yung pinakahuling-huling minimum na requirement, kontratahin niyo, payag kayo bago namin kayo binyagan. Payag kayo na araw-araw may reckoning tayo o may contact, may regular reckoning tayo. Susunod kayo sa papagawa namin. Umuo lang yan. Parang kontrata na yan. O sige, salamat sa tanong. So sana magtanong pa yung iba, Remission of Sins Ministry, sana may magtanong. Ano po yung pinagkakaiba ng magiging judgment sa Hebrews 9:27 saka sa Matthew 25? Ang Matthew 7 mas general Ang Hebrews 9 namatay ka na ang pagkakaiba, itong 9:27, patay ka na. Dapat lahat ng magagawa mo, nagawa mo na habang buhay ka. Kaya yung mga magulang ngayon, kailangan magpaalala lang kayo, Ngayon ang oras para maging karapat-dapat ka sa Diyos. Hindi yung sa kanila, ayoko mo na isipin yan. Wala nang oras pag namatay ka. Biglaan ng kamatayan So, wala ka nang oras. Habol ako. 9:27, di ka na makahabol. May halimbawa nga si Kristo doon sa doon sa mayaman. Puro iniisip niya mag-imbak ng mang-imbak para sa laman. Wala sa spirito. Matagal pa naman mamamatay. Hindi, ngayong gabi, kukunin ko na yung kaluluwa mo.
Wala kang hinanda. Ganun tayo dapat, no? Itong Matthew 25 kung wise and foolish, merong aspeto na may pag-asa pa. Merong aspeto na huli na rin. Hindi na makasama sa kasal. Ang pinakahuli niya at sa kasal. Pero yung may humahabol din pagkatapos nun eh. Itong 927, kung ano yung nagawa mo, tapos na yan. Huwag mo hintayin yan. Huwag mo na hintayin, mamatay ka pa. Magsimula ka na sa sambahian mo. Magsimula ka na sa sarili mo. Magpalinis ka na ng kasalanan. Huwag mo hintayin na huli na lahat, saka ka lang maghahabol. Yan ang mensahe dito eh. So, meron tayong final na araw na paghuhukom. Yung unawa pala ng denominasyon sa judgment begins at the house of God, we must all stand before the judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5:10. We must all stand before the judgment seat of Christ. Ang unawa ng mga denominasyon ay huling araw na yan. Yung namatay ka na. Tama rin yan. Pero itong judgment seat of Christ, hindi lang patay ka na. Kahit buhay ka pa, may oras ka. Ito yung judgment begins at the house of God. Habang buhay ka pa, magpahukom ka na, magpahatol ka na, para karapat-dapat ka pagdating sa araw ng yung katapusan na hukom. Yung araw ng paghukom. So, yung Matthew 25, ang hinahabol ko dyan, yung 31. Kung pwede nyo buksan yung talata, no? Yung verse 31. When the Son of Man comes, pakita nila eternity to eternity, yung second coming of Christ. Yung second coming of Christ, yan yung araw ng paghukom. Dito sa letter C, is una, kamatayan mo, alalahanin mo. Kung hindi ka mamatay, darating din si Kristo, hahatulan lahat ng tao. Kung hindi ka kasama sa rapture. Kasama ka sa mahatulan dito sa lupa. Buti kung ship ka, ship walang kaalam-alam eh. Ano po yung pinagkaiba ng other virgin sa foolish virgin na wala nakasulat sa Matthew 25? Yan yung batayan ko sa transitory term. Ano yung transitory term? May virgins na magsisisi sa kamangmangan, magiging wise. May virgins hindi magsisisi sa kamangmangan, mawawala ang virginity. So, kaya other. Hindi niya sinabing 5, no? Other 5. Kasi itong foolish virgin, hindi ito permanente. May mawawala ang virginity, may mawawala ang foolishness. Kaya yan ang ibig ko sabihin sa other. Hindi solid yung foolish na manatiling foolish or manatiling virgin. Transitory lang. Transitory, temporary lang yung term na foolish sabay virgin. Yan. Okay. Sige po. Para sa mga nakikinig, para sa lahat. Habang buhay ka pa, magpahukom ka na. So, pakidetalye, salamat. Parang pagtanggap din kay Kristo yan. Merong tao, ayaw mo na maglingkod. Gusto nilang tanggap kay Kristo yung salitang tanggap lang eh. Pero liwaliw sila sa sanlibutan. Di ba? Inuman, pasyalan, date. So, libangan, no? Kantahin ko yung isang kanta na papuri noon. Matagal na to. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Okay. Yung ibig sabihin yan, nakasulat to sa Ecclesiastes 12. Huwag mo patagalin ng pagtanggap. Ang pagtanggap, kasama yung buong buhay mo. Na isurrender mo yung buong buhay. Hindi tanggap, na salitang tanggap lang, tapos yung buhay mo nasa liwaliw. Kaya may hukom eh. Bakit may hukom? Kailangan may mag-guide sa'yo paano ka maglingkod ng tama. Ako, nag-intervention ako madalas. Okay lang, mamasyal kayo sa beach. Nakikita ko sa pictures namin. Diba, anak niya, parang puro beach na lang, no? Okay lang, pero
sa puso niyo priority yung training. O kahit nasa probinsya, tuloy ang repeat bulong, repeat basa, tuloy yung interview sharing, no? Turuan sila, advanced ministry, turuan sila paano mag-download, etc. Kung ang puso natin tama, naibigay na natin buhay natin sa Panginoon, siguro walang masama mag-enjoy ng kahit konti sa wholesome na bagay na sa libutan. Ang importante, ang puso natin, berean na tayo. Unang-una siya sa buhay natin. So, habang buhay ka pa ngayon, magpahukom ka na bago pa dumating na humahukuman ka na sa araw ng paghukom. Ano yung araw ng paghukom? Mamatay ka. Dumating na yung rapture. Huli na. Saka ka palang maglilingkod na iwanan ka na sa rapture. Diba? O iagis ka na sa lake of fire, saka mo sabihin na, bigyan mo pa akong tsansa. Huwag nyo na hintay ng huli. Bago pa umabot ang huli, magpalinis ka na ngayon. Magpahukom ka na ngayon. Yung remission of sins ministry, basahin natin. 2023. Ang title ko, Remission of Sins Ministry. May ministry ng pag-remit ng sins. Nakikita niyo sa picture yung version ni Jackson. Ano yung remission of sins? Para may ministry tayo para mawala ang kasalanan. Paano kaya? No? So, lumapit na kayo ngayon. Kung kanino mang kasalanan ng inyong patatawarin, ang mga ito ay pinatatawad para sa kanila. Kung kanino mang mga kasalanan ang inyong pinananatili, ang mga ito ay mananatili. Tignan nyo, may kapangyarihan tayo magpatawad ng kasalanan. Paano? Pero, syempre may ibang interpretasyon yung denomination dyan. No? Si Bar Jackson may interpretasyon niya yung talalating kuling bukas eh. Kaya siguro hindi abot na ibang end time, hindi napapaliwanag ng ibang end time. No? Progressive Revelation ni Bar Jackson yan eh. Pero matagal na yan. Paano mawawala ang kasalanan natin? May kinalaman pala yung manggagawa. Di ba si Kristo lang naglilinis ng kasalanan natin? Hindi yung manggagawa. Tama si Kristo. Pero bahagi yung manggagawa sa ministry ni Kristo. Ibig sabihin, hindi ka ligtas, malinis ka na, wala kang gagawin. Kung pinahintulutan kang mabuhay, may gusto si Kristo na gagawin mo sa buhay mo. Yan yung tanda na ikaw ay sumusunod sa Kanya. At doon nalilinis ang kasalanan mo. For the works of ministry, for the perfecting of the sins. Kaya nga. So, ibig sabihin ganito eh. Ito mukhang kalaban ng evangelicals. Ligtas ka na bago ka gumawa. Actually, sa Bible, yung ligtas ka na bago ka gumawa, maganda lang pakinggan. Pero, may katotohanan din yan, pero nasa predestination. Kasi, doon sa kanyang klaseng kwento, parang matured na yung tao kusa. Hindi lahat ng tao matured eh. Malakas ang tukso eh. So, kailangan ng tao ng discipleship training. Bakit sinabi sa Revelation, he that overcomes? So, ang tamang unawa, doon sa tinuturo ng denomination, ligtas ka na. Eternal security na topic to, no? Yung predestination, sa alam ng Diyos, kung naging sinserong berean ka, na lumalago o mahina ka. So, nasa pananaw lang ng tao yan. Yung na-kompleto mo ba yung biyahe mo? Hindi. Di ba? Meron ka bang, graduate ka na ba? Hindi. Mga ganyan. So, meron ka bang requirement? Ang requirement mo, nagsisi ka ba sa kamangmangan? O, kung nagsisi ka sa kamangmangan, tuloy-tuloy yan. Ang berean repentance mo, sa umpisa lang ba? Katulad ng magnanakaw? O ang berean repentance mo, buong buhay mo. So, papakita mo, buong buhay mo. May biyahe ka. So, another perspective yan. So, medyo lumalaban to sa paliwanag ng Baptist,
evangelicals na ligtas ka na. Ligtas ka na, kaya ka lang gumagawa. Wala kang ginawa para maligtas ka. Kokorek ko yan, ha. Wala kang ginawa para maligtas ka. Kunwari, Ephesians 2:8. Sana basahin nyo, no? Para maintindihan yung paliwanag ng evangelicals. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Unawain nyo to. Kailan alam nyo ipaliwanag to. Kung kayo ay naligtas by faith, through grace, by faith, not of works. Sa paliwanag ng evangelicals, huwag mo ituring na yung ginagawa mo makakaligtas sa'yo. O sasabihin ko sa inyo, yung pagtanggap, hindi ba gawa rin yan? Yung bautismo, yan yung turo ni Bar Jackson eh. Pag nagpabautismo ka, mariremit ang sins mo. So, naniniwala rin ako dyan, pero hindi ako titigil dyan. Kasi mas malalim yung hukom eh. Kaysa dyan. Ano pa? Ano sabi ni Kristo? Take my yoke upon you. Paano pag hindi mo tinik yung yoke ni Kristo? Wala kang gawa. Yung gawa mo, yung sarili mong gawa. Yung sarili mong diskarte. Take my yoke upon you. May gagawin ka. Carry his cross and follow me. May gagawin ka. So, paano mo ipapaliwanag ngayon? Buksan yung talata, Ephesians 2:8. Not of works, lest anyone should boast. Anong klaseng works yan? Ibang works yan doon sa works of faith. Di ba may sinasabi si Santiago? Kung wala kang gawa, wala kang pananampalataya. So, sagot ng evangelicals dyan, naligtas ka na bago ka gumawa eh. Pero, unawain mo yung paliwanag ni Santiago. Part ng faith mo, gumawa. Pag di ka gumawa, wala kang faith na totoo. So, hindi yan yung gawa ng Ephesians 2:8. Kaya ka naligtas kasi nakita ng Diyos, nagagawa ka. So, basahin ko yung 8, i-reconcile ko sa verse 8 ha. Sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag mapuri. Nakita niyo yung gawa dyan? Hindi yan yung gawa ng pananampalataya. Gawa ng sariling pananampalataya, sariling diskarte yan. Pero yung pananampalataya, may gawa yung sa taas. Spoken word to kasi dito nakasulat eh. I-reconcile mo yung 2, 8, and 9, gawa ng pananampalataya. Iba yan sa gawa na nasa 9, na ipagmamapuri mong gawa. Yung ipagmamapuri mong gawa, sariling diskarte na gawa, yung gawa ni Cain. Ano sabi ng Diyos kay Cain? Kung di ba tama ang iyong gawa, hindi ba kita tatanggapin? Ibig sabihin, may pinapagawa ang Diyos kay Cain. Iniba lang ni Cain ang procedure. No? Sariling diskarte. Parang hawig kay Remy to. Ituktok mo lang yung yung tungkod. Hindi, sa galit ni Moses, hinampas niya yung bato. Sariling diskarte yun, di ba? Ibig sabihin, wala mo nang bunganga, simpleng utos na may pitik. Ganyan. Hindi iiyak ang bata pag ganon. So, ganito rin dito. Sundin mo ang Diyos sa instruction niya. Huwag mo baguhin ang instruction. Yung baguhin ng instruction, hindi ko na kailangan niya hukum-hukum, basta naniwala na sa Diyos, tapos na. Sariling diskarte yan. Hindi ko na kailangan umatay ng gabi, ligtas na ako eh. Di ba? Gusto ko lang mamasyal, kalayaan ko mamasyal. Di ba? Ano yung turo ko? Tinitignan Diyos yung puso natin. Lahat ng pagkakataon, may pagkakataon ka ba na gawin yan? O hanap ka lang ng dahilan para hindi magkipag-sharing. Di ba? So, yung pananampalataya, kasama na yung puso dyan, kasama na yung gawa dyan. Yung gawa dun sa Santiago, hindi yan yung gawa nung 9. Hindi sa pamagitan ng gawa. Ibang klaseng gawa yan. Gawa ng sariling diskarte yan. Sana makita nyo. Ito. Lahat ito, tinuturo natin. Part ito ng paghuhukom sa iglesia. Tinuturo sa inyo ano yung tamang unawa, tamang apply. Kaya tanong ni Barpa doon, kailan magpahukom ka na ngayon?
Ibig sabihin, mag-submit ka na sa paghuhukom ng Diyos. Yung paghukom ng Diyos, gumagamit din ng tao. May taong tagapaliwanag sa inyo. Uy, mali ang paliwanag ng denominasyon na wala kang gagawin, ligtas ka na. O kaya ka lang yung kaya ka lang gumagawa, ligtas ka na. Hindi mali, pero perspective yan eh. Matured na yan. Yung hindi matured, kailangan may tagapagturo. Biblical yan, may magtuturo sa inyo. Sabi nga ni Felipe, paano ko ito maintindihan kung walang magpaliwanag sa akin? Di ba? So mahalaga, yung paghuhukom sa bahay ng Diyos, hindi ka sariling diskarte, sariling saliksik lang. Nakikinig ka rin sa mga ngaral. Nagkukumpara ka. No? Pinapatunayan mo yung tama. At katulad ng taga-Berea, tutuparin mo dahil napatunayan mo yung tama. Yan. Philippians 2:13, sabi roon, maging sa pagnanasa, ang Diyos ang gumagawa sa inyo. So, paano natin i-reconcile yan dun sa work out your own salvation? Ibig sabihin, yung kagustuhan ng puso mo. Kunwari, pagnanasa mo makapaglingkod. Yung kahit pagkaberean, pagnanasa, pero gawa ng Diyos, bigay ng Diyos yan eh. Sabi ng Diyos, sundin mo ko, huwag mo sundin yung sarili mong diskarte. So ano sabi ni Kristo? Hindi yung kalooban ko masunod, ang yung kalooban masunod. Yun yung pagnanasa. Yung pagnanasa, ibig sabihin yung kalooban mo. Yung kalooban mo, sinurrender mo sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo ng pagnanasa at sa paggawa ayon sa Kanyang mabuting kalooban. So, kaloob ng Diyos yan. Una, syempre, Diyos muna yung nagpaunawa sa'yo. Diyos din ang nagbigay ng anointing sa inyo. Minsan gusto mo gawin, hindi mo magawa. Syempre, yung kasama na yung iglesia, kapatiran, tumutulong sa inyo, bahagi yan ng paraan ng Diyos. Nirekon ka, inalalayan ka. Mahalaga yung hukom ministry natin eh. Yan yung ganyang kadetalye, ganyang ka-grassroots ang kompletong pagpapastor, no? So, ang gift ng pagpapastor, hindi lang isang tao. Maraming tao dapat magtulong-tulong. Para magkaroon ka ng pagnanasa. Bigyan natin halimbawa si Dalaga. Inutusan lang siya ni Barjeri magtanong. Pero katagalan gusto na rin niya. Yan yung Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa o sa paggawa. Pag gusto nyong gawin na yan, ibig sabihin, yan yung sabi sa Bible, train up a child in the way that he should go. When he is old, he will not depart from it. Yan yung term natin sa umpisa, robot ka pa sa umpisa, sumusunod ka lang. Later, pag naintindihan mo na, nagdesisyon ka na, tinatanggap ko. Ang pagtanggap kay Jesus, hindi yung salitang prayer, tanggap lang. Yung ginawa yung nag-altar call sa Manalite. Kundi, hindi ko binabawal ang altar call ha. Pero ang tunay na kompletong altar call, itong pinapagawa. Kunwari, nag-ampon ka na isang pamilya, pinagawa mo to, sinunod nila. Yan ang part ng pagtanggap. Ang pagtanggap, tuloy-tuloy, hindi yung isang prayer lang ng tanggap, tapos na. Born again ka na, yay! Parang wala kang ginawa, no? Buong buhay mo to. Tapos na to. Next level, next level. Pero kung naging bihasa ka na, tumagal ka na, nag-mature ka na, magiging kusa ka na kasi ramdaman mo na yung anointing ng Diyos. Yan yung binigyan ka na ng Diyos ng pagnanasa na gumawa para sa Kanya. Pero nung baguhan ka pa, hindi mo pa naintindihan yan eh. May mababaw na pananampalataya ka muna, na sumunod ka muna, robot muna. Hindi mo pa naintindihan eh. Huwag ka lang mag-Nicolaita na ayoko. Mas gusto ko dun sa church na walang ganyan. Walang training. Di ba? O mababaw ang training. Parang ako, kukumpisal ko sa inyo. Pinili ko yung Chiang Kai-shek kasi alam ko hindi mahigpit. Sa Papua, mahigpit ang training. Sa Chiang Kai-shek hindi mahigpit kaya medyo relax ako. Pinili ko parang pinili nyo yung church. Gusto ko sa church na hindi mahigpit. Malaya kami makapag-shorts, makapag-miniskirt, mag-makeup, magputol ng buhok. Malaya kami mag-party, etc. May church nga ganyan. So, pero kung mahal mo yung katotohanan, hindi to kanya-kanyang church.
Ano ba yung katotohanan nasa Biblia? Kasi ng ibang denominasyon, kaya gumagawa, Diyos ang kumikilos noon dahil sabi nga, hindi ka nasanay ka sa sarili mong gawa. Kaya Diyos ang kumikilos noon. Ngayon ang tanong, nung parang ang ibig sabihin nila, pag tinanggap mo si Kristo, Holy Ghost na ba agad ang Partial truth yan. Partial truth kasi ang Holy Ghost gumagamit ng wala na tao. process? Ang Holy Ghost gumagamit ng tao yan. Anong mali nila? Ayaw nila maging berean, ayaw nila makinig sa iba sa kumpara patunay, payo. Gusto nila Holy Ghost daw. Pero ginagamit lang nila yung pangalang Holy Ghost para sundin nila yung sarilang diskarte. Hindi yan ang tunay na Holy Ghost. Ang tunay na Holy Ghost, magpapaturo ka, magpapatuwid ka, berean ka. Diba? Wala kang sasaraduhan. So, ang tunay na gawa ng Holy Ghost, gagamitin siya ng ibang tao para ituwid ka. Gumagamit siya ng tracts, gumagamit siya ng karatula, siya ng social media, TV, Biblia. Gumagamit din siya ng tao. At biblically, meron talagang tao na gagabay sa inyo. Kaya nga, unawain yun John 20:23. Sino mang kasalanan, paano pala napatawad? Dahil nagpaturo ka. Paano mo napatawad kasalanan ng tao? Either through intervention o yung tao kumonsulta sa'yo. Nagpaturo yung tao sa'yo. Either way, pag hindi sarado yung tao, malilinis ang kasalanan mo dahil sumunod ka sa instruction of righteousness. Paano kung mali ang instruction? Bagberean ka, mapapatunayan mo tama ang instruction o mali. Yung importanteng instruction, madaling patunayan. Kumpara mo sa atin. May training sa anak kumpara sa walang training sa anak. Madaling makita Di ba? Huwag na tayo magsarado o mag-lukewarm. Patunayan natin, maging mainit tayo sa pagtupad. Kasi talagang galing sa Diyos yan. Kasi kung sasabihin mo hindi galing sa Diyos, wala ka namang mas malalim na paliwanag, umiiwas ka lang, nag-emosyon ka lang. Ikaw ang wala sa Diyos. Ginagamit lang ng diablo yung emosyon mo, yung pangangatwiran na kuha sa ibang tao na na nanampalataya na ako, hindi na ako kailangang gumawa. Di ba? Ang tunay na nanampalataya, susunod sa gawa, magpapaturo. O hindi ka tunay na nanampalataya. Di ba? Maraming paliwanag yung iba na nakakalihis ng balanse dito sa salita. Ngayon, hindi natin sinasabing umiwas kayo, magsarado kayo. Ikumpara nyo. Doon yung mapapatunayan. Ito ang kalooban ng Diyos. Yan ang kalooban ng Diyos sa bagong tipan na hindi abot na iba. Ngayon, hindi ka pa marunong sa Bible, kahit mababaw na instruction, madali lang kumpara Kunwari, hindi ka tumingin sa Bible. Yung may training, walang training. Kita mo na yung bunga Yung magberean at hindi magberean. Madaling malaman. Yung hindi magberean, emosyonal Namimili ng pakikinggan Yung berean, uubusin mo lahat ng ebidensya sa salita Yung LCM, pwede ba mag-asawa kahit walang training? O kailan mo na training bago mag-asawa? Madaling patunayan. Yung nagsabing, may Holy Ghost kami. Hindi yung Holy Ghost sasalungat doon sa pagtuturo. Gusto nga dinlead ka ng Holy Ghost, magpasakop, magpaturo. Gusto ko lang, may connect. Kasi, di ba, sabi ni Pablo, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Tama. Pero yung ayaw kong gawin, yung nagagawa ko. So, paano natin may connect yun doon sa ang Diyos ang gumagawa ng pagnanasa. Di ba sabi ng utak niya, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. May pagnanasa na. At least nag-surrender na. Alam mo ba yung kaaway o yung hindi pa ligtas? Hindi lumalaban yung utak niya sa laman niya. Nagkakasundo yun. Hinuman tayo, yay! Party tayo, yay!
Pasyal tayo, ang ganda ng bundok, oh. Ang ganda ng Korea, ng Singapore, ng Hong Kong. Birthday, wag na mga kung ano mga activity, magbiruan lang tayo, magkwentuhan tayo. Yeah. Ang utak, pag may pagnanasa sa paglilingkod sa Diyos, hindi yan masaya. May kulang, hindi yan masaya. Gusto ko ipatotoo yung patotoo ni Barmani bago pa siya na recruit laban sa akin. Pumunta siya sa Europe sa mga kamag-anakan o kakilala. Puro sila party, pagkain, mababait na tao. Tapos hindi masaya si Barmani. Ang ginawa niya, nag-share siya. Nag-share siya. At least, nagkaroon na, napapunta po pa nga siya kay Ewal Frank. Nung nag-share siya, na-bless yung mga tao, parang nakonbiktahan. Hindi ko sinabing na-convert o hindi binigyan siya malaking offering. Sabi, hindi ko kailangan to. Hindi, sige, tanggapin mo. O, parang yan ang pakita lang nila na unbeliever yun. Pero mga disenteng tao. Ang sabi ni Barmani nung tinetestimony niya yan, parang kulang eh. Masaya tayo. Parang Satan's Eden nga. No? Hindi pa niya term yan. Parang masaya, maganda ang buhay, malusog, no? Pero walang Diyos. Hindi pinag-usapan ng Diyos. Kaya ko to kinikwento kasi nangyari din sa inyo yan. Minsan nagpa-family reunion kayo, hindi nyo pinag-usapan ng Diyos, hindi nyo na-record, hindi kayo nag-aalala sa kaluluwa nila. Tuwang-tuwa lang kayo, malusog sila. Kumusta na yung trabaho mo? Kumusta na yung baby mo? Kumusta yung mo? Hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang. No? So, maganda yung testimony ni Barmani, maganda yung karanasan niya nung time na yan. At gusto ko rin gamitin ngayon. Pag may naramdaman kayong gera, may tanda na may Espiritu Santo kayo. Hindi ko tinutukoy gera, maging magulang, anak, o kaya kapatiran. Gera pinag-usapan ko sa sarili mong isip. Sabi nga ni Pablo, I see a law warring, the law of my warring against the law of my members. Of law of my members warring against the law of my mind. Paano nyo nalaman may Espiritu Santo kayo? Hindi kayo masaya kung worldly lang. Yung marang hindi pasyal-pasyal lang, kain-kain lang sa labas. Hindi kayo masaya pag hindi pa matured berya ng pamilya nyo, hindi pa sila nagtatanong sa doktrina, hindi pa sila enjoy doon sa gabi na tanungan o gabi na interaction, malungkot na, siyempre nakikita nyo, no? Pinakita ng Diyos sa inyo eh. Malungkot kayo, yan tanda na nakuha niyo yung mensahe. May binhi kayo. O kaya sa individual nyo, paano nyo malaman may Holy Ghost kayo? Bereyan kayo, hindi kayo masaya kung ang kasiyan ay panglupa lang. Kahit mga pamilya, malusog, lahat okay. Hindi kayo masaya. Yung graduate lang ang anak nyo sa school, tignan mo, maraming nagpapakita ng picture. Yun ang pinakakaligayahan nila, mag-graduate ang anak sa school. Hanggang dyan lang ba? Kung kailan nyo si Amy Ems, nagko-comment ako dun. Uy, salamat sa anak, nag-graduate ka, magkapagtapos ka, ganyan-ganyan. Alam ko na evangelize ng denomination yan eh. Sabi ko, huwag ka magsaya dyan, magsaya ka na kung sila ay na-train na, kailangan pa nila ng training. Para kilala nila yung Diyos, maging berean sila. O ganito rin pwede ko sabihin. Sabi ni Kristo, huwag kayo magsigalak dahil yung mga demonyo na apakan nyo. Pansamantala lang yun eh. Magsisaya kayo kung yung pangalan nyo nasusulat sa aklat na lang ng buhay, sa langit. O ganito rin dito ngayon. Hindi masaya si Pablo kung sa laman lang. Kung kayo nagsisaya, wala kayong naramdaman na labanan sa utak sa kasalaman, ay baka wala pa kayong binhi ng Espiritu Santo. Wala pa kayong selyo. Ang habol nyo lang yung milagro, yung gumaling. Ang habol nyo lang magagandang kanta sa church. Diba? Kung habol nyo na yung salita, seryoso na to. Hindi na ako taalagain, ako na yung taga-alaga. Hindi na ako yung dinidikuning, ako na yung nagdidikuning. Diba? So yan yung utak, yan yung sinasabi ni Pablo na yung utak niya lumalaban.
Ibig sabihin may binhi si Pablo. May pagnanasa ng utak niya na sumunod sa Diyos. Kung tutuloy mo yung kwento, nahirapan si Pablo managumpay, pero mananagumpay din siya sa tulong ng Espiritu Santo. Yan. Siyempre, hindi na nakasulat dyan. Ang kasama sa tulong ng Espiritu Santo, yung mga manggagawa ng hukom. Yung mga hukom manggagawa. Yung hukom manggagawa, yan yung begins at the house of God. Okay, sana, sabihin, magpahukom ka na kayo habang maaga. Tanungin nyo na ano yung dapat yung gawin. By the way, yan yung lagi kong pinapagawa everyday, no? 5:30 to 6:30. Magtanong kayo lahat, ano yung tingin nyo hindi nyo pa nagagawa? Ano yung tingin nyo kulang? Ano yung tingin nyo dapat gawin? Ano yung tingin nyo susunod na hindi nyo pa nagagawa? Kailangan nagtatanong kayo. Ayan yung tamang puso, no? Pag hindi pa kayo nagtatanong, wala pa kayong pakialam. Kailangan magkaroon na kayo ng pakialam, magkaroon na kayo sa puso nyo na yung pag-surrender, pag-apply sa buhay, pagtanggap. Ba't po sa nagsimula yung judgment? Ibig sabihin, nagpa-correct na tayo habang maaga. Huwag mo na hintayin nyo. Huli na lahat, saka kayo magpapakorek. Pag huli na, impyerno na. Diba? Pag huli na, tribulation na. O lake of fire na. Ngayon pa lang, habang may oras, habang bata ka pa, sabi sa Ecclesiastes 12, habang bata ka pa, malakas ka pa, ibigay mo na yung sarili mo sa Panginoon. Sa paglilingkod. Huwag mo, yung iba kasi, saka na, mag-enjoy mo na sa sanlibutan. Hindi ka sincero niyan. Okay? O sige. Paano po kung ang pamilya ay hindi nagpapakorek? Kung ayaw magpakorek, Nicolaita pa yun. Kailangan nyo i-recruit yung pamilya. Paliwanagan nyo yung pamilya. Kung tayo tunay na tumanggap sa Panginoon, magpapatrain tayo, magpapadiscipleship tayo. Ang papel kumpletong papel ng fivefold ministry ay turuan tayo sa instructions in righteousness. Nakasulat sa Bible. So ano yung righteousness? Marami yan eh. Merong defensive, offensive. Defensive, kunwari, worldly music. Inuman. Telenovela. Matured ka na ba para manood ng telenovela? Wala kang alam. Kahit Acts 2:38, hindi mo kaya i-share. Gadget, hindi mo kaya i-share. Original sin, hindi mo kaya i-share. Ang puso mo ba, priority, nag-enjoy ka na ba sa salita ng Diyos? O may sakit ka pa? Nandito kami para lumipat ang enjoyment nyo sa salita ng Diyos. Maring nakakainip sa umpisa, tiis ka lang. Pasakop ka lang, magpakumbaba ka lang. Kung ikaw ay genuine, tumanggap sa Panginoon. Di ba? Na-predict na po ba kung kailan ba or saan magaganap po yung yung second coming po? Meron ng broadcast yan. Eternity, maganda. Pero sinabi ko lang saan mo makikita yung sagot. Kasi malawak yung tanong na yun eh. Kailan, saan bababa si Kristo, kailan magaganap yung mga bagay na to. Hindi naman na siya, marami ring alam. Although, hindi eksakto, no? Merong sigurong eksakto. Hindi lang lahat, hindi ko inaangkin, lahat alam ko. Pero may akong naiturong mga tanda. Kung sa bahay o sa tahanan po mag-umpisa ang paghukom, kanino po ba dapat sabihin ang problema ng pamilya? Doon din po ba sa sa namumuno sa loob ng tahanan o sa manggagawa? Depende kung matured. Merong hindi matured, merong matured. Kailangan yung matured yung yung hindi matured, depende rin yan. Lalo bang mapapasama o okay lang? Kung yan ay lalong makakasama siya sa pagtuturo ng matured, pwede. Pero kung lalo siya maghuramentado, wala muna, di ba? So depende kung anong klaseng tao 'yon. Sige po. Yung paano po kung yung namumuno po sa loob ng tahanan o yung padre de pamilya is nanghihina rin po? Pwede ang anak, pwede ang asawang babae ang manguna. So, it doesn't matter kung nagsimula kay bunso, nagsimula sa ate, kuya, nagsimula sa asawang babae. Kahit man nagsimula sa tita, tito, tita eh. Okay?
Tanong ko lang po sa John 1:1, sino po yung tawag doon word? Pag sinabi mong sino, lumalabas na si Jesus Christ. Pero sa loob ni Jesus Christ, andyan na yung church, andyan na yung bride, andyan na yung history, andyan na yung creation. Andyan na yung lahat ng revelation na kapahayagan ng Diyos. So, pag sinabi mong sino, si Jesus Christ. Ngayon, ang siguro susunod na tanong, literal bang umiiral na gising si Jesus Christ noon? O, iba pa yung noon sa ngayon, no? Pero hindi, Ano kung si Jesus Christ yung word, kung si Jesus Christ yung word, siya na po ba yung Diyos? Kasi word was God. The ang word is ibig God. sabihin ng the word was God, yung pinapahayag ng salita, yung Diyos. Yung salita tungkol sa Diyos. So yung word yan ay abstract. Alam mo yung abstract? Ang word ay thought yan. Hindi yan isang bagay na nahahawakan. Pagdating ni Kristo, yan nahahawakan na. Pero in reality, buong creation yan nahahawakan mo. Pero malawak yan. Maraming application ng word. May creation, may Kristo, may mensahe. So nung hindi pa siya na-manifest na isang concrete being, yan ay abstract. Yung concrete, yung yung may physical na katawan na si Kristo, yung may physical na church ages na, may physical bride na, may physical universe na, may physical earth na, may physical creation na. So, the Word was God. Ang pinapakilala niya, ang Diyos. Basahin mo nga, Joshua, yung Romans chapter 1 verse 18. All creation. 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. 19, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. 20. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they're without excuse. Yan ang word was God. Pati creation, nandyan ang Diyos. Mula sa Biblia, sa mensahe, sa spoken word, sa iglesia, kay Kristo, sa buong creation, pagliligtas, sa kagalitan, nandyan ang Diyos. So the word was God. Yung binasa mo, pinapakita ng buong creation yung pagka-Diyos. Yung Diyos, pinapakilala siya ng buong creation. Lahat ng nangyari, kahit history, pinapahayag siya. Mang yung magsabi, walang Diyos. Nakuha mo? Yan yung John 1:1, the word was God. Sa Trinitarian, yung word, parang ginawang second person Godhead, second person God. Jesus Christ is God. Pero ang unang tamang unawa, the word, yung pahayag ng Diyos, lahat, yung Romans 1:20, 18 to 20, was God. Pinapakilala niya yung sarili niya. Through His word, through His creation, yung word niya, yung creation niya, yung anak niya, yung iglesia, yung mensahe. Revelation 20:11-15, related to yan sa judgment on the house of the God, of the Lord. Of God pala. Tapos, pwede rin, pero tapos na. Ang Great White Throne Judgment, yan na yan eh. Pwede ba sabihin, judgment begins at the house of God? Yung individual house, tapos na yan. Hindi na yan begin, ending na yan eh. Pero pwede mo tawaging beginning yan ng house, yung buong mundo. Yung house niya ngayon, yung buong mundo. Yung New Jerusalem. So, hindi. Ang Revelation 20:11, nandiyan ka na sa Great White Throne, tapos na yung millennium. So, yung house of God sa millennium, tapos na yan. So, ang apply na nating house of God
na begins at the house of God. New beginning to. Yung eternal age. Hindi, what I mean, yung 1,000 taon, parang parallel siya ng panahon natin ngayon, di ba? Meron din, oo. Yung millennium, beginning, house of God, judgment begins. May judgment din sa millennium. Malawak. So, itong millennium, nauna, na tinuruan ng batas, ng hukom, para sino yung qualified na pumasok sa eternal age. Yung hindi qualified, yan yung magre-rebelde sa little season. So, judgment begins at the house of God. Sa millennium, house of God din yan, yung millennium kingdom. Pero iba pa yung judgment begins at the house of God, simula Great White Throne Judgment, papasok ng eternal age. Yung judgment sa Great White Throne, nagbigin dyan sa beginning ng eternal age. May house of God yung eternal age din. Pero final na yan. Last na yan. Kaya yung mga hindi nyo inunan sa bahay nyo, sa iglesia nyo, nag-Nicolaita, nag-Nicoluk, hindi kayo nakasama. Pero gusto nyo mauna kayo, di ba? Oh. Bago pumasok ng eternal age, lilinisin ni Kristo yung saan sinukob. So hindi na pinag-usapan yung bride church dito. Hindi na pinag-usapan yung sangkatauhan. Nalinis na yan. Patay na rin yung mundo. Naalala ko kasi yung tinuro mo dati ng, 'di ba, pagkatapos ng Armageddon, parang golpe de gulat, takot na takot ang tao pagpasok ng millennium. 'Di ba? Oo. So yung ship group, matitino sila, pero until such time na parang sa theocracy, nag-aano yung mga tao, nag-umpisa na ngayon na pinapatay pag lumaban. Pero pagdating ng little season, yun nga, biglang rock and roll ulit. Yan yung term mo. The final na judgment begins at the house of God. Yung apoy, hindi lang apoy babagsak sa kanila eh. Yung lake of fire, lahat ng tao mula simula hanggang wakas. So yung 7,000 years human creation week, yan yung judgment of God. Tapos, i-judge niya sa lake of fire. Then, begins at the house of God. So itong house of God, yung buong mundo, yung buong creation, house of God na yan. Yan yung final application nung 1 Peter chapter 4. For we must, sa 2 Corinthians, for we must all stand before the judgment seat of God. Lahat maaga pa magpahukom ka kasi walang lulusot. Lahat kailan dumaan. Kung di mo inagahan, mahirapan ka sa pila. May pangitain ako sa pila sa impyerno. Parang dulo ka sa pila. Kana imagine kayo magnanakaw sa impyerno. Parang may pag-asa ba dyan? Dulok sa pila. Wala ni katitig na tubig. Kung si Kristo po ang panganay ng lahat, pwede po bang i-type sa atin ang pagiging firstborn? Oo, meron. Tayo, yung si Kristo, yung Israel, yung 144, yung 2 prophets, tayo, na may first fruit, no? Tayo yung kasama sa first fruit. Bakit tayo first fruit? Marami pang ibang tao. May sheep nation pa nga eh. Dulon-dulo na yan. May harvest din pala kahit hindi glorified body. May sheep nation. Eh doon sa loob ng first resurrection, may Old Testament saints. May merong Old Testament saints, may New Testament saints, may Tribulation saints. Bawat isa ay first fruit kaysa sa isa. So, sa Israel, nauna yung 2 prophets, then sumunod, nauna yung 144 bago yung rest of Israel. Meron pa yung buong sangkataon, yung sheep nations. Kaya maintindihan bakit kasama tayo sa first fruit o panganay. Hindi basta si Kristo lang panganay, kasama tayo sa panganay. So, pag nabasa mo sa Revelation 12, yung the child that will rule all nations, kasama tayo sa child. Hindi lang si Kristo. Kung hindi magpapahukom ngayon, hindi ba tayo mga qualified para maging bride ni Kristo?
I believe sa lahat ng churches sa buong mundo, yung bride ni Cristo, nagpahukom yan in advance. May teachable spirit yan. So, hindi lang sa grupo natin, kahit sa ibang grupo. Yung talagang nagmanifest ng pagkabereyan, nagpapahukom yan. So, sa terminology natin yun, pag hindi ka nagpahukom, hindi ka nagpapaturo. Doesn't matter sa grupo natin o sa ibang grupo. Katulad ng nagpapaturo yan eh. Pag hindi ka nagpapaturo, hindi ka tunay na bride. Yan yung proud spirit, no? Yung meron kasing churches nagtuturo na huwag ka na makikinig sa iba, huwag ka na magpapaturo sa iba. Dito pakinggan mo lang si Branham, pakinggan mo lang si Jackson, pakinggan mo lang si Gan, Pakinggan mo lang yung pastor mo, Ibig sabihin, sinasarado nila yung isip. Pag sinabing nagpapahukom ka, katulad ng bereyan yan eh. Nagpapaturo ka. Nagpapapayo ka, nagpapakumbaba ka. Kung di ka nagpapahukom, di ka nagpapakumbaba. Ikaw na ba yung pinakamarunong sa lahat? Kahit nga ikaw, kung ikaw ang totoong ikaw yung pinakamarunong sa lahat, ikaw yung pinakamalalim sa lahat, magpapakumbaba ka, magpapaturo ka rin. Yan ang kasama sa revelation ng Diyos yan. Pag may selyo ka ng Espiritu Santo, magpapakumbaba ka. Sabi nga ni Pablo, if I have all knowledge and have not love, I become a tingling cymbal. Kahit na marami kang alam, hindi ka marunong magpakumbaba, magpaturo, ka nagpapahukom. Bakit ako magpapahukom eh? Lampas ko na yan, mababaw yan. Bakit ako magpapaturo? Bakit ako magpapatuwid? Yung tao, mahirap lang. Janitor lang yung tao eh. Ano sabi ni Branham? Kahit janitor, pwede siya turuan eh. Diba? Yan yung nawawala sa ibang end time, no? Nawawala sa ibang churches. Merong churches mukhang maamo, mukhang mabait, pero hindi sila interesado makinig. Mabait lang. Napapagkamala mong bereyan dahil mabait. Ang bereyan, hindi yan mismo kailangan amo eh. Kailangan niya, kaya niya magpakumbaba, kaya niya magtanong, kaya para maliwanagan. Kahit janitor ka pa, kahit wala ka pang pinag-aralan, kung meron kang pwedeng ipakita sa kanya na makakadagdag sa revelation niya, pwedeng kilalanin niya, ginagamit ng Diyos yung tao. Kahit yung tao pa kinainisan pa niya yung tao. Yan. Ganyan kapakumbaba. So, ganyan ang ibig sabihin pag hindi ka nagpahukom. Ayaw mo magpaturo. Meron kang iniiwasan taong magpakinggan. Yan. Ayaw mo kunin yung panig niya. Ayaw mo magpaturo. Ayaw mo magpatuwid. Okay. So, hindi yan bride. Hindi yan tunay na bride. Sa tribulation na siguro magbabago puso niya. Tribulation na lang. John 20:23. Yan yung remission of sins ministry. Paano natupad yan? Ayon sa denominasyon. Ayon sa Katoliko. Ayon kay Brother Jackson. Sa Katoliko, magpabinyag. Sa mga denominasyon naman, magpabaptismo sa pangalan ni Jesus. Kay Jackson, di ko alam. Tapos sa atin naman, kailangan maging bereyan. Lahat ng sagot mo, merong wala sa lugar, merong mali, no? Ano yung sabi sa John 20:23? Sino ang kasalanan patawarin sa kanila, patatawarin sa kanila? Pagkumpisal? Tama yung kumpisal, oo. Yan yung Katoliko. Pag nagkumpisal ka sa pare, pwede ka patawarin ng pare yung kasalanan mo. Next. Denomination. Walang alam sa denomination? Baka sa ibang end time, ganyan din eh. Yung sinabi mo, dalaga, magpabautismo sa pangalan ni Jesus, kay Jackson yan. Basahin mo yung contender. Paliwanag ni Jackson, nakakapagpatawad ng kasalanang manggagawa ang apostol dahil nagbautismo sila. So, medyo angat si Jackson sa ibang end time na wala silang paliwanag dyan eh. Ewan ko may paliwanag si Branham dyan. So, paliwanag ni Jackson yung bautismo ng apostoles, doon nakapagpatawad. Hindi naabot ni Jackson yung hukom-hukom na tinuturo ko. Kasi sa hukom, magpapaliwanag ka,
Aayudahan mo pa paano nila magawa. Nakakapatawad ba ng kasalanan yung yung pinapagawa ng pastor? Oo. Kasi merong kasalanan na nakakamatay, hindi nakakamatay. May kasalanan na nakakaimpyerno, hindi nakakaimpyerno. May talata rin yan dyan, matatalakay bukas yan. 1 John chapter 5, verse 15 ba yan? So, kung lahat yan, kahit ngayong Acts 2:38, kaligtasan yan, impyerno yan eh. Yung patawad ng kasalanan niya yan, yung kasalanan sa Diyos. Pero may kasalanan sa Diyos, nakaka-impyerno. May kasalanan sa Diyos, hindi nakaka-impyerno. Pero ang papel ng hukom, turuan ka para hindi ka magkasala sa lahat na yan. Okay? May venial sin, tinatawag sa Katoliko na mababaw. May moral sin, mas malalim-lalim. May mortal sin, ika-i-impyerno mo. Sa Katoliko yan ha. Pero yung talata, ito, 1 John chapter 5, 16 to 17. Ito yung turo ng denominasyon sa John 20:23. Nalimutan ko na, pinaliwanag ko yung Francis. Pero ang parang alam ko, pag kailangan mo ng drawing. Diyos So, lang ang ikutin mo yung drawing magpapatawad. ha. Ang turo ng denominasyon, hindi kasalanan ng tao sa Diyos, kasalanan ng tao sa iyo. Pag marunong ka magpatawad ng kasalanan ng tao sa iyo, patatawarin ka ng Diyos. Yan ang turo ng denominasyon. Yan ang tingin nila sa John 20:23. Yan ba yung tamang paliwanag? Pero, pakita natin yung contender ni Jackson, yung may tulay. Hindi yan ang tamang paliwanag. Kasi ang John 20:23, kahileran niya yung ibang talata na may kinalaman sa bautismo. Yan, yung tulay. Yan, nakita niyo yung tulay? Sa tulay na to, kasame context ng John 20:23, Luke 24, Mark 16, Matthew 28. Tungkol niyan sa Great Commission. So, hindi kasalanan ng tao sa iyo yan. Ang context niya, kasalanan niya sa Diyos. Pag binasa niyo yung Luke 24, repentance and remission of sin should be preached in His name. So, kasalanan sa Diyos yan, yung remit sins na yan. Mark 16:16, he that is baptized, he that believes and is baptized shall be saved. So kung same context ng John 20:23, hindi yan kasalanan ng tao sa iyo at pinatawad ka ng kasalanan mo sa Diyos. Hindi. Ikaw, representative ng Diyos, pinatawad mo yung tao ng kasalanan niya sa Diyos. O mas malapit pa yung paliwanag ng Katolikong kumpisalan. Malapit pa yung paliwanag ng Katoliko sa kumpisal kaysa sa denominasyon na kaysa paliwanag ng denominasyon na ganyan na ayaw mo magpatawad, di ka rin patatawarin. So I hope nakuha niyo, no? Kay Brother Branham, may ano siya, message tungkol sa John 20:23, parang kuhan, yung kasalanan din sa Diyos. Kasalanan sa Diyos ang i-remit. Pero ang pinofocus niya yung mga, halimbawa, make-up, yung mga ano. Hindi, paano nakapagpatawad ng kasalanan yung manggagawa? Hindi niya binanggit. O sige, pwede mo i-quote yan bukas ha? So, contribute mo yan bukas.